Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Please do like and subscribe to our channel. Ma-appreciate ko po lahat ng likes, comments, and share. If ever na meron kang um, gustong i-comment, feel free to comment that sa baba. Pero, of course, positive lang, guys. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. And, if you want to book a personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo siya sa Facebook. Siya yung nagbibigay ng tarot reading. Okay? Kung gusto mo magpa-gamot, gagamot din sila. Sa kanila na lang kayo mag-inquire. And, ako naman po, virgophilippines@gmail.com. Pero nakakonsentrate ako sa astrological reading, guys. If you want to know more about your chart, placement ng planets mo nung pinanganak ka, feel free na mag-inquire na lang doon sa aking email ad na virgophilippines@gmail.com. And of course, you have to wait for my reply. Marami po nagme-message. So, makikita ko naman po yung message ninyo. Pero, ngayon marami pa po kasi nakapila. Kaya sila po muna yung inuuna ko. Okay? Astrological reading yon. Hanggang end of August 2024 lang ako mag-a-accept. But, if ever na, i-avail ko siya sa susunod, iba na yung price niya. For now, it's 1,500. If you want me to focus on your career, ano yung mga career na pwedeng ma-accomplish mo? Ano yung magbibigay ng long-term career sa'yo, money sa'yo? And if you want me to focus on love, sino ito nakatadhana para sa'yo, soulmate mo, and future husband or wife, saan mo siya mamimit, anong ugali niya, paano kayo magkakatagpo or makikita. May kasama yung tarot advice. Ang bangon. Actually, nakakaamoy ako ngayon ng baby. I don't know if you do have a baby or, maybe there's a new baby in your family or may bagong nalaman ka na someone is pregnant or someone is having a baby. Okay. Pag-usapan natin ng love life mo. This is love reading. Take only what resonates, ha? Retreat. This could be a person wherein pwedeng may disconnection na nangyayari sa inyo. Because, maraming red flags dito sa taong to eh. I feel like for now, you are trying to love yourself. You are trying to connect with, I feel like you're with the calling in your soulmate. Maybe there's a lot of connection in the past or connection. Or some of you, pwedeng some kind of a person na pwedeng nakita mo yung mga red flags dito sa taong to, and now you want to focus on yourself, love yourself, and maybe you want to connect with these people na pwedeng makakatulong para to help you na maka-get over dito sa person na very narcissist, very toxic, someone who is tamad, someone who is, very negative, and I feel like there's this feeling na parang gusto mo nang iwasan, gusto mo nang lagyan ng tuldok, gusto mo nang maging selfish sa connection na to. Yung iba kasi pwedeng nag-end na eh, kasi nakita mo na yung red flags eh. But if not, hindi pa, maybe ngayon nagigising ka sa katotohanan regarding this deception. You do have someone is wearing a false self-mask in the relationship, so maybe ngayon unti-unti ka na nagigising sa kung ano talaga nararamdaman mo para sa taong to. Especially, nagkakaroon tayo ng mga retrogrades ngayon. Neptune, Saturn retrograde, Chiron is in retrograde, Pluto and Saturn, ayan. Nagkakaroon ng mga retrograde, sabay-sabay. Tapos ngayon, August, nagkakaroon ng Mercury retrograde. So, maybe, with regards sa mga pinagdadaanan mo ngayon, communication, mga nakaka-connect mo, nakaka-communicate mo ngayon, or as simple as mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo ngayon, dito mo nare-realize na papagtugma-tugma yung mga detalye na parang nasasabi mo, teka lang, nagigising na ako sa katotohanan kung gaano ako nagagamit na poposes nitong taong to, parang ganun. And you have this Chiron retrograde, so this is like lesson na parang, okay, natutunan ko na yung mga lesson na dapat kong matutunan. Now, I want to make some kind of action with regards to this. I want na make some kind of changes. And I feel like sa ngayon,
compared in the past, you're giving yourself a lot of respect na pwedeng hindi mo binigay sa sarili mo in the past, okay? Maybe in the past, masyado ka naging immature. But now, you see this as like, wait lang, I don't deserve this. Parang ganun. Nakikita natin na nabibigyan mo or nakikita mo ang sarili mong halaga ngayon. And you're giving that to yourself. Now, there's a person na maybe masyadong nagiging komplikado para sa'yo and you want to disconnect with this person. Okay? Tell me about this person, emotions niya para sa'yo, ano gusto niya mangyari para sa'yo, sa connection ninyo. You do have your chatmate or textmate or online dating. I don't know, maybe it has something to do with kung paano mo nakilala or nakita itong taong ito. Maybe nagkakilala kayo through chat. And during that time, pwedeng may mga pagsisinungaling na ginawa itong taong ito. Tapos nadala ka naman, naloko ka naman, nagsinungaling ako, naniwala ka naman. If you can really relate to this, especially these two, kung paano mo nakakonect itong taong ito, maybe there's a high chance that this person is the one na tinutukoy natin who is narcissist, negative. Hirap na ako. So maybe this person is currently in a situation in the past na kaya niya ginawa yung mga pagsisinungaling na yun kasi pwedeng may situation siya wherein gusto niyang alisan or hindi siya masaya, or maybe this person is, I don't know, maybe this could be a friend or nagsimula kayo as a best friend, but okay lang kahit hindi. You do have your let me explain. And this person, clarity is here. The more na nagkakaroon ka ng clarity sa kung ano yung connection ninyo or kung ano talaga itong taong ito, the more na gusto niyang ayusin, baguhin, and makipag-connect. So, ayaw ka niya mawala, honestly. Ayaw ka niya mawala. Why? Kasi you do have your okay na ako eh. So, maybe ngayon na nandito ka sa buhay niya, feeling niya okay na siya. 'Di ba? Nabibigay mo yung mga kaliwanagan or something na naibibigay mo dito sa person na ito na parang, you're giving me shelter, you're giving me home, you're giving me this, etc. Ang dami mo nabibigay sa kanya na nagiging dahilan kung, yeah, you do have here, isasakripisyo ko lahat sa'yo. So, maybe you're giving everything. Ikaw ito na nagsasakripisyo, ikaw nagbibigay ng lahat-lahat. So, bakit kita gugustuhin mawala? Binibigay mo lahat sa akin. That kind of energy. And then this person, gusto ko sanang kausapin ka, pero hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. So, this person, or this could be you, na pwedeng nagkakaroon ka ng clarity, pero hindi mo alam kung anong sasabihin mo sa taong to. Maybe you're having some kind of confusion dahil masyado siyang toxic. You do have your toxic na masyado, and maybe hindi mo alam kung paano i-open up sa kanya, kung gaano siya ka-toxic, kung gaano ka nahihirapan, na maybe masyado ka nagkakaroon ng confusion sa kung anong gusto mong mangyari ngayon sa connection ninyong dalawa. You do have here the Emperor. So, ito, nakuha ko ito ng energy ng reversal. So, I would read this in reverse. So, nakikita natin na I feel like you're dealing with a person who is kulang sa disiplina. Maybe nung kabataan niya is wala siyang mother or father figure. So, walang nagdidisiplina sa kanya, or pwedeng hindi siya napapalo masyado nung bata siya. So, that kind of energy na parang nakakatulong kung bakit ganyan siya ngayon. Diba? Kung bakit siya ganyan ngayon, malaki ang naging dahilan, or malaki ang naitulong ng kanyang past life or connection with regard sa kanyang magulang. And you do have here the Hanged Man, and this is in reverse. So, nakikita natin na pwedeng walang kagalaw-galaw na nangyayari sa connection ninyo, pero nakikita natin na hindi ka na kontento sa mga nakikita mo, sa mga sinasabi niya, sa mga ginagawa niya. You want to make some kind of changes kasi paulit-ulit na lang eh.
Paulit-ulit na lang. So, itong person na to is, you do have your insecurities. Marami siyang insecurities and pwedeng ikaw ay nakakatulong para somehow mabawasan yung insecurities niya na yon. And you do have your kalimutan mo na ako, wala kang mapapala. So, there's a feeling na parang wala kang napapala dito sa person na to. Wala kang napapala sa kanya. And you do have your union is near. So, for what I can see here, you have learned how to complete yourself. So, kahit mawala itong person na to, ano naman? I am complete. I feel cute. I feel cute. I don't know. Maybe you feel cute. Maybe you feel good right now sa itsura mo. Especially if you do feel like you are gumaganda, pumupogi, or gumaganda yung itsura mo kahit stress ka. This could be your reading. So, maybe you have learned how to complete yourself. Maybe you feel like, o kahit umalis ka, ano naman, cute pa rin naman ako, marami pa rin magkakagusto sa akin. Maybe you feel like that right now. Maybe in the past, hindi mo naramdaman yan. You feel like, pag iniwan ka niya, wala na magkakagusto sa'yo. So, maybe in the past, ganun yung thinking mo. But now, you feel cute. That is so weird. Diba? So, anyway, what will happen in the near future for you? Hindi ko alam kung anong sign na to eh. Ulyanin ako guys. And, especially ngayon, may Mercury retrograde tayo. So, talagang, apektado ako niyan. Apektado ako niyang ano na yan. Retrograde na yan. So, what will happen in the near future for the both of you? Well, actually, minsan, yung mga retrograde, yung mga, sabihin na natin, konting problema na nangyayari ngayon, may dahilan na maybe kasi may kailangan pa tayong balikan sa nakaraan. So, like what is happening right now, with the Mercury retrograde, naapektuhan ang aking schedule, hindi ako busy ako, pero nabawasan yung aking career, nabawasan ang aking schedule. Okay, so, ayun. And may kinalaman yun sa ibang business ko. And dahil doon medyo hindi ako naging busy, nagkaroon ako ng time para doon sa mga sinasabi sa akin ni universe, oy, kailangan mong readingan yung iba. So, ayun, kaya tumanggap ako ng personal reading. Kasi maybe the universe is telling me, hoy, kailangan ka ng ibang tao dyan. Do your purpose. Anyway, you do have your galit ako, wag ka lang yan sasaktan. And collection trophy, crystal ball. Okay. In the near future, I can see you getting mad. I can see you feeling a lot of... Kasi masyadong selfish tong person na to. Wala siyang inisip kundi sarili niya. Kung anong pakinabang niya sa'yo. Bakit? Hindi niya naman niya nakikita kung anong nagiging pakinabang mo sa kanya. Like, this connection should be give and take. Especially kung may relationship kayo. I can see you in the near future that you have this feeling na parang there's a lot of red flags. Ayan, red flag is here. Kanina pa yan lumabas. This one is red flag. Yan. Pay attention to the red flag. And pwedeng yung mga retrogrades na yan na nangyayari ngayon is helping you to see these red flags pagdating sa karelasyon mo, sa kakonect mo. Ngayon niya pinapakita yung red flags ng taong yan eh. Maybe in the past hindi mo nakita yon. Maybe in the past masyado kang nag-focus sa kung ano yung mga mali sa sarili mo or red flag sa sarili mo na tinanggap nitong taong to na maybe itong taong to hindi ako nito sasaktan. Tanggap niya yung mga red flags ko eh. Pwedeng ganun. Ngayon na nagkakaroon tayo ng retrogrades, maybe this is affecting you na makita mo naman ang mga red flags ng taong ito kasi masyado ka naging bulag. So, you do have your crystal ball, so I can see that in the near future, you will be more clear pagdating sa iyong spiritual na connection or with regards to your angel guides, with regards to nangyayari sa sitwasyon mo, pwedeng maging dahilan nito para makita mo yung future. Teka lang, pag nag-stay ako sa taong to, ano mangyayari sa future ko? Pwedeng ganun. Pwedeng questionin mo ang future pagdating sa connection ninyo. So, some of you will burst out in the near future. And you have a reason. May dahilan kung bakit ka magagalit.
Maybe magugulat ka na lang, masusurprise ka na lang sa mga bagay na masasabi mo at mangyayari sa'yo. Maybe you do have your pagsisisi, you do have your nagsisisi ako in the near future, but the moon is here. So I feel like with the moon, I can see something na isisikreto, or maybe something na may kinalaman sa sinikreto nitong taong to na malalaman mo, or maybe with regards sa mga bagay na isisikreto mo pagdating sa taong ito, because pagod ka na eh. So thank you for watching. I love you all, and bye-bye.